Ang isang karaniwang tawag sa sunog sa lokal na pabrika ng abono ay naging huling misyon ng kanilang grupo. Hindi alam ng mga unang rumesponde na walang silbi ang kanilang kagamitan sa lakas ng pagsabog. Malapit nang matabunan ng pagsabog ang komunidad ng West Texas. Habang sinusuri ng mga investigador ang mga guho, lumalabas ang nakakabahalang mga revelasyon tungkol sa planta na nagdudulot ng pangamba tungkol sa tahimik na banta na kinakaharap ng napakaraming iba pang mga bayan. Ang lungsod ng West ay isang tipikal na maliit na bayan sa gitnang Texas, hilaga ng Waco, na may 28 residente. Ngunit noong ika-17 ng Abril, 2013, winasak ng isang napakalakas na pagsabog ang komunidad. Noong gabing iyon, nakatanggap ang emergency dispatch ng Siyam na isang call tungkol sa usok sa West Fertilizer Company plant bago mag-7:30 ng gabi. Basa ang apoy, basa ang abono. Isa sa mga gilingan nila ay nasusunog, may makapal na usok na lumalabas sa itaas nito. Kilala ang kumpanya sa pagbebenta at pag-iimbak ng mga kemikal at abono para sa mga magsasaka sa paligid. At dahil tagsibol noon, maraming komersyal na abono sa planta, lalo na ang anhydrous ammonia at ammonium nitrate. Ito ay tugon sa West Fertilizer Plant. May sunog na naman doon, may sunog sa West Fertilizer Plant. Ilang minuto matapos ang tawag, dumating ang Volunteer West Fire Department. Ang unang fire truck ay dumating 9:39 ng gabi. Pagdating nila, sinalubong sila ng nakakatakot na gusaling nilalamon ng apoy. Nagmadali ang mga bumbero na apulahin ito. Hindi nila alam na malapit na ang mapaminsalang pagsabog. Ang karaniwang sunog ay naging isang napakalaking impyerno sa loob lamang ng ilang minuto. Tinawag ang karagdagang mga bumbero sa lugar habang patuloy na lumalala ang sitwasyon. Matapos ang 10 minuto, 2 malalakas na pagsabog ang yumanig sa entablado at ang pangalawa ay naglabas ng malaking bola ng apoy na tumupok sa tindahan ng binhi. Sobrang lakas ng pagsabog na naramdaman ito hanggang 80 milya at naitala bilang lindol na 2 punto, isa sa Richter scale. Ilang sandali matapos ang pagsabog, may isa pang tawag na natanggap ang dispatch na nagkumpirma sa kanilang kinatatakutang mangyari. Kailangan namin ng lahat ng ambulansya na maaari ninyong ipadala. May sumabog na bomba dito, malala ang sitwasyon, magtatapon kami ng tubig sa apoy sa bungad. Napakalaki ng pinsala, nag-iwan ito ng hukay na 73 talampakan ang lapad at 10 talampakan ang lalim sa lupa, at tuluyang winasak ang mga gusali ng binhi at pataba. Ang lakas ng puwersa ay nagpatumba sa katabing bagon ng tren na may 100 toneladang ammonium nitrate at pinilipit ang mga pangunahing riles. Sa isang himala, hindi sumabog ang mga kemikal. Ang pagsabog ay dumaan sa buong bayan. Binasag ang mga bintana ng bahay na mahigit kalahating milya ang layo. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon sa nangyari. Siguro iyon na ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buhay ko. Mahigit 100 at 60 katao ang nasugatan at halos kalahati ng 700 bahay sa bayan ay may pinsala. Nasira ang 3 paaralan, isang bahay ampunan para sa matatanda at isang apartment complex na may 50 unit. Ang kabuuang pagkalugi ng bayan ay aabot sa mahigit 230 milyong dolyar, ngunit mas matindi pa ang pagkawala ng mga buhay. Habang humuhupa ang alikabok sa maliit na bayan, lumitaw ang mga tanong tungkol sa sanhi ng sunog at pagsabog sa planta ng abono. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magsiyasat ang mga federal at bumberong investigador sa mga labi at natuklasan nila ang ilang nakakagulat na katotohanan. Ang pasilidad ay nag-iimbak ng tinatayang 40 hanggang 60 tonelada ng ammonium nitrate ng maramihan. Ang chemical na mayaman sa nitrogen ay parang magaspang na asin at ginagamit bilang pataba, ngunit kapag hindi maayos ang paghawak o hindi maganda ang kondisyon, maaari itong sumabog. Ang planta ay may 2 pangunahing estruktura. Isa para sa bodega ng chemical, tindahan at opisina at isa para sa imbakan ng maramihang pataba. Ang pasilidad ng pagpoproseso na may sukat na humigit kumulang 12,000 talampakang parisukat ay pangunahing gawa sa kahoy. Plywood ang ginamit na biga para sa mga partisyon ng iba't ibang nakaimbak na compound ng pataba. Bukod dito, walang sprinkler o ibang proteksyon ang gusali kaya't madaling masunog at mabilis kumalat ang apoy. Matapos ang 1 buwang investigasyon na nagkakahalaga ng $1 milyong, hindi pa rin alam ang eksaktong sanhi ng pagsabog.
Akala ng mga eksperto noong una na anhydrous ammonia ang sanhi ng pagsabog dahil ito ay madaling magliyab, ngunit hindi sumabog ang mga tangke ng anhydrous ammonia ng planta kahit nasira. Malinaw na nagsimula ang sunog sa seed room, katabi ng imbakan na may 150 tonelada ng ammonium nitrate. Sa insidente, humigit kumulang 28 hanggang 34 na tonelada ng kemikal na ito ang sumabog na lumikha ng puwersang katumbas ng pagpapasabog ng 15,000 hanggang 20,000 libra ng dinamita. Hindi ako makarinig, umalis ka dito, pakiusap, umalis ka dito. Paano ito nangyari? Kailan? Ang pasilidad ay pinamamahalaan ng hindi bababa sa 7 ahensya ng Estado at Federal, kabilang ang Department of Homeland Security, Environmental Protection Agency, Occupational Safety and Health Administration, Kagawaran ng Transportasyon ng United States, Kagawaran ng Serbisyong Pangkalusugan ng Estado ng Texas, Komisyon ng Texas sa Kalidad ng Kapaligiran at Opisina ng State Chemist ng Texas, Kadiri. Nabigo ang mga tao sa West Texas dahil sa kakulangan ng tauhan at burokrasya ng federal na pamahalaan. Ilang taon nang hindi na inspeksyon ng mga ahensya ang pasilidad. Ayon sa mga tala, huling bumisita ang Environmental Protection Agency sa planta noong 2007 dahil sa reklamo tungkol sa masamang amoy. Ang Occupational Safety and Health Administration na responsable sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ay hindi nakabisita sa lugar sa loob ng 28 taon kahit na nag-iimbak ito ng mga posibleng mapanganib na kemikal. Noong huling pagbisita noong 85, natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration ang isang seryosong paglabag na nagresulta lamang sa multang $30 noong 2011. Tiniyak ng West Fertilizer sa Environmental Protection Agency sa ulat na walang malaking panganib ng sunog o pagsabog ang kanilang mga tangke ng anhydrous ammonia. Malinaw na hindi nasira ang mga tangke kahit nagkaroon ng sunog at pagsabog sa lugar. Noong huling bahagi ng 2002, iniulat ng kumpanya sa Environmental Protection Agency na nag-iimbak sila ng 270 tonelada ng ammonium nitrate sa lugar. Iyan ay 1,350 beses na mas marami kaysa sa karaniwang itinuturing na ligtas. Sinabi ng Homeland Security sa mga investigador na mukhang hindi na ipahayag ng planta ang inventaryo ng ammonium nitrate. Ito ay sa kabila ng utos na ipaalam kapag may higit 1 toneladang ammonium nitrate sa lugar. Natuklasan ng mga investigador na ang planta ng abono ay parang isang bomba na anumang oras pwedeng sumabog. Isang aksidenteng hinihintay lang mangyari. Walang available na pre-incident plan ang kumpanya at wala ring epektibong emergency response na nakahanda. Kahit pamilyar ang mga bumbero sa mga chemical sa West Fertilizer, wala pa silang formal na pagsasanay para maghanda sa sunog o chemical emergency sa partikular na planta na iyon. Batay sa ulat ng Chemical Safety Board, pinatawan ng multa ang West Fertilizer Company ng $118,000 at $300 dahil sa paglabag sa ilang mga patakaran tungkol sa paghawak ng mga mapanganib na materyales. 3 taon matapos ang investigasyon, sinabi ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives na krimen ang sanhi ng sunog at nag-alok ng gantimpala na hanggang 50,000 para sa mga responsable. Samantala, iginiit ng mga eksperto sa kaligtasan na ang mga inspeksyon at parusa ay hindi natutugunan ang pangunahing issue, ang lapit ng mga tirahan at pampublikong lugar sa planta. Kahit may panganib, hindi pinigilan ng zoning restriction ang pagtatayo ng tirahan o negosyo malapit sa pasilidad. Bilang resulta, may parke na matatagpuan sa loob ng 150 talampakan at isang apartment complex sa 370 talampakan. Ang West Intermediate School ay nasa mahigit 200 talampakan lang at ang local na high school ay mga 500 talampakan mula sa planta. Sabi ng mga opisyal ng industriya ng pataba, ang panganib ng insidenteng tulad ng sa West ay seryosong alalahanin sa Texas. Natuklasan ng ahensya na may 1,351 pasilidad sa United States na nag-iimbak ng ammonium nitrate. Maraming komunidad ang namulat kung gaano ito kalapit sa mga bahay at paaralan. Pero posible bang may mas masamang elemento na sangkot sa West? Ang West Fertilizer Plant ay ilang beses nang ninakawan. May 11 ulat ng pagnanakaw sa nakaraang 12 taon bago ang sakuna. Madalas pakialaman ng mga sumasalakay ang tangke ng anhydrous ammonia na pangunahing sangkap sa ilegal na paggawa ng methamphetamine.
Naging problema rin ang pagnanakaw sa rural na Amerika dahil kulang sa bantay ang mga tangke. May naniniwala na ang pagnanakaw noong araw ng sakuna ang nagdulot ng pagtagas ng amonya na naging sanhi ng sunog at pagsabog. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin makahanap ng mga investigador ng mga saksi na susuporta sa teoryang ito. Matapos ang sakuna, nagdeklara ng pagkabangkarote ang West Fertilizer Company ng Adair Grain. $1 milyong lang ang siguro ng pasilidad. Pagkatapos ng pagsabog, mabilis na nagsimulang magsampa ng mga kaso ang lungsod ng West, pati na rin ang daan-daang residente at mga negosyo. Kinasuhan si Adair bilang may-ari ng planta, pati ang mga tagagawa ng pataba na CF Industries, Eldorado Chemical at iba pang supplier. Humingi ng kabayaran ang mga nagreklamo dahil sa pinsala sa ari-arian, sugat at pagkawala ng pamilya dulot ng pagsabog. Binanggit sa legal na reklamo na likas na mapanganib ang ammonium nitrate at naibenta ito ng walang sapat na babala. Karamihan sa mga kasong ito ay naayos na ng palihim sa labas ng korte. Nakakakuha ang lungsod ng 10.44 na milyong dolyar na kasunduan mula sa mga nasasakdal para sa mga pinsala sa infrastruktura na hindi sakop ng insurance o mga grant mula sa mga ahensya ng federal na pamahalaan. Ang mga rekomendasyong kaligtasan mula sa pagsabog ay nagbigay diin sa mga hakbang para maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Kaunti lang ang nagbago sa mga patakaran sa ammonium nitrate hanggang ngayon. Hindi pa rin isinama ng Environmental Protection Agency ang ammonium nitrate sa listahan ng mga kemikal na dapat higpitan ang pagmamanman. Hindi pa rin required ng Occupational Safety and Health Administration na magkaroon ng hindi nasusunog na lalagyan at fire sprinkler system ang mga pasilidad na may ammonium nitrate. Sa delikadong inventaryong ammonium nitrate na hindi binabantayan sa mahigit 20 pasilidad sa Texas. Hindi na tanong kung mangyayari, kundi kailan lang muling sasabog ang isang pasilidad. Ang malakas na pagsabog ay kumitil ng buhay ng 15 tao, 12 sa kanila ay mga unang tumugon sa sunog, habang 3 sibilyan din ang nasawi. Ngayon, may isang lugar ng alaala na matatagpuan 100 yarda mula sa dating kinatatayuan ng planta. Nakatayo ang walang hanggang apoy na fountain, napapalibutan ng 15 plaque na may larawan at talambuhay ng mga nasawi noong gabing iyon. Panoorin ang susunod na episode. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.